Ayan na po, so testing na natin after repair itong ating Fredcon T-Max S Pro na intercom. So since hindi dinala ni customer yung helmet or headset at saka mic nito, itong testing lang muna tayo. So yan, play ang music, stop natin. Then tuturuan ko kayo kung ano yung ginawa ko dito para ma-repair natin siya. Ito is no power at saka not charging after nabasa ng heavy rain. So play natin. And then volume up tayo, mabilisan lang to para proceed sa tutorial. Yun, max, then down, volume down. Ayan po, so tumatanggap din ako ng repair nito, mga intercom parts and repair or mga replacement. Pero yung mga connecting issue, labas na ako doon. So ito lang sa mga parts repair. Ngayon, tuturuan ko kayo kung ano yung basic na ginawa ko dito para bumalik siya sa dating power at gaya niyan, nag 100% na yung kanyang battery kasi charging na siya. So, from tutorial, halikin nyo tulong sa Google Map and tara, halikin nyo tulong din sa YouTube. Let's go sa tutorial. Okay mga boss, ito yung ating bagong repair ulit na Fredcon intercom T-Max S Pro. So, kakabigay lang kaninang hapon ni Jess Gomez. So, shout out sa iyo boss. Nakita yung video natin sa YouTube, kaya pinunta niya yung location natin at pinaayos ito. Ito is water damage. So ginawa ko nito, nga pala boss, mga paps, kapag naulanan, kasi sa description kasi nito, waterproof siya, pero kung pwede, kung maulanan kayo ng masyadong malakas, wag na wag nyo babaliktarin yung helmet. Para sa akin lang kasi yun nga lang yung port kasi nito is naka-design siya na nasa ibaba. Kasi pag binaliktad natin, baka hindi natin namalayan, yung kanyang port or yung ating jack sa headset at mic is lumuwag, doon papasok yung tubig. Ilalagay ko dyan sa screen yung kanyang mga moisture na natuyo na. Kaya hirap siyang mag-power. Then naayos ko na siya ngayon, nag-bypass lang ako. Try ko din dyan ilagay sa screen. Gumamit lang ko nito, ma-order to sa Lazada or Shopee na charger. Nag-bypass ako, tinanggal ko muna yung battery nito, nag-cleaning, nag-reball, nagpalit ng switch kasi nag-tester ako dito kanina. Yan yung tester natin. Shorted yung kanyang switch, kahit hindi natin siya pinindot, naka-beep siya. So pinalitan ko na lang ng bagong switch. Ito, ma-order din natin ito sa online. Pwede nyo naman yung screenshot, i-scan nyo na lang sa search button ng ating online shop kung saan kayo mas applicable or fit sa shop na yun. Kasi kanya-kanya naman tayo, Shopee, Lazada, Temo, ayun. So, ito power on natin. Kakapalit ko lang ng switch. So, ito kanina is ayaw talaga mag-on, ayaw mag-charge. Ngayon, goods na siya. So, switch on natin. Ayan. Off lang natin kasi nakakonect sa aking cellphone. Yun, baka mawala yung mic, lumipat dito. So full charge na yung battery. Bago ko nilapat nito, pina-full charge ko muna dito sa ating bypass charger. So sa mga gusto magpa-repair, dito lang ako sa Turil, Davao City, Prudential, Dalio, or paki-search na lang sa aking location, Alcibar, Ricky Neutron sa YouTube. Sa Google Maps, sorry. Ricky Neutron sa Google Map, then sa Facebook is Alcibariki space dalawang I. So bali the second siya. Alcibariki space dalawang I sa Facebook. So sa mga nagbe-message diyan, pasensya at matagal minsan ako makapag-reply kasi multitask yung ating tinatrabaho. So ito na po. At goods na siya. Ibabalik ko na lang sa kanyang case. Lalinisan ko muna. At saka i-PM ko na si boss na madala nyo, kasi hindi niya sinama yung helmet or yung mic at saka speaker nito. Yung iba kasi nagpapayos is sinasama nila. So again, ang ni-repair ko na lang dito, basta pag nabasa siya, kung meron kayong soldering iron, tanggalin nyo muna yung battery. Huwag na huwag kayong mag-cleaning, nandun pa rin yung battery. Cleaningan nyo talaga siya. Yan. Ito talaga kadalasan nasisira. Yung switch natin, pag nabasa, nag-short sa loob. So, kusa na lang siyang nag-on and off ng kanya lang. Yung iba naman is IC. Yan din yung dahilan. Kahit tanggalin natin to, yung switch niya, may time pa rin na kusa siyang nag-on and off kahit wala na ito. So, problema niya is yung power IC.
So, yun yung mahirap ayusin. Yun yung kadalasang ibinabalik ko sa customer na hindi ko na siya kayang ayusin kasi hindi naman tayo ganun ka-pro sa electronics. So, ayun. Linisan nyo lang. Gumamit kayo ng ganito. Meron din ito sa online. Meron din naman ito mabibili sa Davao, sa Uyanggurin. Hanap lang kayo dyan sa mga technician. Ito is water solution. Yan yung iba natin, oh. Mga naubos na. Yan. So, ganun nyo lang siya ayusin. Cleaning. Una, remove battery, cleaning. Pag na-cleaning na, balik nyo yung battery. Then, kung wala kayong ganito, i-charge nyo na lang siya. Then, makikita nyo na umiilaw na yung red. At nagiging okay na siya. Kung tatanggalin nyo yung charger after 10 minutes, tapos iilaw na yung blue, pag i-on nyo siya, ibig sabihin, nagkarga na yung kanyang battery at magagamit nyo na siya ulit. Pero make sure pa rin na na-insert nyo siya sa speaker at sa ating mic at na-test nyo yung dalawang or yung more than or iba pang intercom kung nag-connect na siya. So, yan talaga mahirap pag mabasa siya. Kahit umaandar, marami pa rin tayong iti-test kasi marami siyang function. Baka kasi hindi na siya magbato ng signal or hindi na siya mag-connect sa cellphone, hindi na siya mag-charge at kung ano pa. So, kung di kaya, kung meron kayong kikilala na mas malapit na technician, mas mabuting dalhin nyo na lang. So, yun lang po. Ricky Neutron sa YouTube and Google Map. Alcibar Ricky the Second sa Facebook. Ride safe sa ating lahat mga ka-riders.